Hi guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Dito na naman tayo sa ating bagong episode, ang ating vlogs. At ang ating topic ngayon ay about pa rin sa mga Duterte at Mayor Digong at Baste Duterte ay magsanib puwersa. So kung dati guys ay ang nagsanib puwersa ay father and daughter, kasi nagiging vice mayor din yan si Tatay Diggs, ni Vice President Sara Duterte. Noong panahon ay si Sara ay mayor. So ngayon ay ang magsanib puwersa ay ang mag-ama, father and son. Wow! Parang lang, banda, meron tayong banda, father and son. Wow, ang gaganda ng mga kanta nun, ha? So, bago yan, please subscribe ang ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. At lalo na ngayon, malapit ng eleksyon, update tayo palagi sa ating mga paligid, kung ano ang mga mangyayari sa ating darating na eleksyon. So, ngayon, ang nagsanib puwersa sa Davao for mayor at saka vice mayor ay si former President Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na ngayon ay mayor. So, yun ang mag-vice mayor sa kanyang tatay. So, sa simula pa lang ni Tatay Digong sa politika, dumaan na yan pagka-mayor, dumaan na pagka-vice mayor, dumaan na yan pagka-congressman, at hanggang nagiging presidente. So, hindi pa yan nakatikim ng talo si Tatay Digong, no? So, sa tingin ko, ngayong 2025 election, ngayong Mayo, darating na Mayo, ay landslide ito, no? Mag-landslide itong mag-ama na ito. Kasi kung makita ninyo ang pamumuno, no, ni Baste sa ngayon, sa ilang taon, mabuti pa to si Baste eh. Marami pang naging achievement sa Davao kaysa ating presidente, no? Kaysa presidente ngayong nakaupo diyan sa Malacanang. Tingnan ninyo yung mga niya. Kung mga sasakyan, kung ano-anong mga sasakyan na yung ilang yung mga sasakyan na pang response sa mga kalamidad. Meron silang mga bagong mga truck, mga bagong ambulansya, no? Ang dami. At maganda ang pamamalakad ni Baste. At isa sa nabilibang ko sa kanya itong pag gusto niyang puksain talaga yung droga sa Davao. No, ayaw niya talaga na may makapasok na mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot diyan sa Davao City. Katulad ng kanyang ama, kung paano ito galit sa droga, ganon din si Baste. Kung maalala ninyo na nung siya ng war on drugs sa Davao City, 'di ba, pinangsibak yung mga doon, merong kasi nakapatay sila ng mga nagbebenta ng mga droga, 'di ba? Pito yung namatay. 'Di ba, pinaano yun ng administrasyon. Kumbaga, pinahinto yun, no? Pinang yung mga pulis, sibak, ang iba pinanglilipat, pinangpalitan. Ilan yun? Sobra 40 yun na mga pulis.
pinang-sibak sa pwesto o pinangkasuhan. 'Di ba? Kasi ayaw talaga nila ng deadly sa ano na 'yan, yung sa about sa drugs. Kasi sa kanila walang madugo sa ano nila, pagpuksa nila sa droga. Tingnan ninyo ngayon, ang daming ni-rape. Ang daming ni-rape, may mga matanda, may bata, ni-rape dahil diyan sa droga. Bakit nang-rape ang mga kalalakihan? Kahit matanda na, nire-rape ang mga bata, 4 years old, 5 years old, pagkatapos din ma-rape, patayin. Doon sa amin, bata, anak pa ng pulis, ni-rape, pagkatapos yung ulo ano doon sa palayan, sa basakan, pinatiwarik, pinaganyan yung bata. Ang gumawa noon, adik. Tapos yung mga kayo mga loyalista at mga dilawan, puro kayo pagtanggol yung mga adik, mga drug lords. Sana hindi ninyo maranasan yung naranasan ng iba doon sa mga ano ng pamilya nyo, mga anak nyo, lola nyo, nanay nyo, kapatid nyo, na maranasan gahasain ng adik. Ewan ko na lang sa inyo kung ano ang gagawin ninyo kung mangyari sa inyo yung mga nangyari sa iba. Ginahasa, pinatay. Ang pinakamasakit, alam nyo kung ano, yung 80 years old, ginahasa, bedridden na matanda, nirip pa. Kaya galit na galit si Tatay Digong dyan eh. O asan ang human rights? Asan ang human rights ngayon sa mga nangyayaring yan? May imik ba ang Malacanang? May nai-report ba sa mainstream media? May binalita ba sa mainstream media? Ano ang aksyon ng gobyerno? Wala. Kaya nga nagrally ang ang INC. Kasama na yan yung mga kriminalidad na yan. Tapos sabihin ninyo na mas mataas ang krimen sa panahon ni Digong? Oo, mataas ang krimen kasi pinangpatay yung mga adik. Pinangpatay yung mga drug lords. Ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, mataas ang kriminalidad. Sinong pinangpatay? Mga matanda, mga bata. Sila ang biktima ngayon eh. May pinangkidnap o may mga nagbigti dahil sa problema sa paligid, sa problema sa Pilipinas. Nagbigti na yung iba. So anong dapat natin gawin para makatulong tayo sa bansa? Huwag ninyo sabihin na bakit tayo nangingialam, bakit tayo nakisawsaw sa isyu ng lipunan. Bakit? Hindi ba kayo Pilipino? Hindi ba kayo nakatira sa Pilipinas? Saan ba kayo nakatira? Sa Los Angeles na may apoy? Doon kayo? Yun bang gusto ninyo mangyari sa Pilipinas? Susunugin tayo dahil sa sobrang kasamaan ng mga tao, lalo na ng mga politiko. Ano mga politiko? Ano gusto nyo? Susunugin kayo? Susunugin kayo ng Diyos para matauhan kayo? Ganun ba gusto ninyo? Paano pa kayo matauhan kung nangasunog na kayo? Kailan pa kayo magbago? Mangialam tayo. Taxpayers tayo. Lalo na kami mga OFW. Buwan-buwan kami nagpapadala ng pera, nagbabayad kami ng tax. Hahanapin namin asan napunta yung mga tax namin. Mayroon bang napatay yung bagong hospital?
Meron mang pinatayong bagong mga eskwelahan, putang ina, binawasan pa ang budget ng education. Ha? Meron mang para sa kalusugan, putang ina, binawasan pa, hindi pa binigyan ng budget ang PhilHealth. Oh. Tapos sabihin ninyo, bakit nakisawsaw kami sa social media? May nababasa ako ibang mga comment. Bakit daw nakisawsaw sa mga issue? Bakit daw sumali sa social media? Pakialam nyo. Kasi kayo, wala kayong pakialam kasi tumatanggap lang kayo ng bayad, mga trolls. Yun. So, natin guys, itong ni Mayor Baste at ni Tatay Digong, antayin natin kung gaano ba talaga kalakas ang kalaban. I think dalawa yung kalabang mayor, yung pastor, at saka si Nograles, no? At ang kalaban naman ni Baste sa pagka-vice, siyempre, dalawa din. Kasi may vice mayor man yun ng mga tumatakbo. Tingnan natin kung kakayanin nila ang lakas ng mga Duterte sa buong mundo. Kasi buong mundo na to eh. So, ayan ang abangan natin. So, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyo and God bless you all.